Hello po sa ating lahat and welcome sa ating kusina. Muli ako ang inyong madiskarting nanay at ngayong araw samahan niyo ako dahil i-share ko sa inyo ang espesyal na chicken hamonado. Kasi bare month na mga manay, no? Para naman maiba ang ihahain natin sa ating pamilya at the same time napaka-espesyal nito at madali lang din naman lutuin. Nako, panigurado pag natikman nyo ay siguradong magugustuhan ng inyong pamilya. Kaya naman tara na at atin ang umpisahan. So dito meron po akong dalawang hita ng manok. Napakalaki nito mga manay. Nabili ko to sa SNR. Ayan. So, tumitimbang tong 2 piraso na to ng mahigit 1 kilo. 1.2 kilo yung 2 piraso na to. So, napakasimple lang. Titimplahan natin to ng half cup ng soy sauce. Bali tayo rito ay magmamarinade. Then, maglalagay din ako rito ng 1/4 cup ng liquid seasoning. Or pwede kayong maglagay ng 1/4 cup ng oyster sauce. Or kung ano mga pampalasa na nais ninyo. Then, maglalagay rin ako dito ng 1 1/2 teaspoon ng pamintang durog. At syempre, meron tayo ritong 1 cup ng pineapple juice. Then, ang gagawin lang natin ay imamassage lang natin to. Syempre, para po manuot dun sa ating karning manok, yung ating mga pampalasa na nilagay. So, ibababad natin para po malasa to kapag ating lulutuin mamaya. So, pwede nyo itong ibabad ng overnight at kung hindi naman kayo nagmamadali, kahit naman tumagal to sa inyong freezer ng 1 week. Kasi habang binababad to na matagal ay mas lalong sumasarap. So, bali dito dahil nagmamadali tayo, ibababad ko lang to ng mga at least 30 minutes. Or gaya na sabi ko sa inyo, pwede kahit 3 oras. Then, after 30 minutes, eto na. So, hindi ko na siya binabad ng matagal dahil gustong-gusto na talaga namin kumain. So, dahil 30 minutes lang to, okay na rin to. Pero, sabi ko nga sa inyo, kapag binabad ng mas matagal, mas masarap. Or kung meron kayong pang-inject, i-inject nyo dyan sa pinakalaman para mas pasok na pasok yung mga pampalasa natin. Bali, sa isang pan, maglalagay tayo ng oil. So, konti lang. Kasi magmamantika naman ng kusa yung ating chicken. Bali, ang gagawin natin dito ay ipapry lang natin ng bahagya. So, buksan ko na yung kala natin. Then, ilagay natin dahan-dahan. So, kailangan katamtaman lang din yung init ng ating kala na paglulutuan. Then, hayaan lang natin yan ng mga a few minutes bago natin balikan. Then, after ng 2 minutes, baliktarin na natin. Ayan yung gusto nating ma-achieve, yung para siyang nalitsyon. So, hindi po yan sunog mga manay. Kasi dahil binabad natin siya sa pineapple juice, ganyan talaga yung magiging itsura niya. Kala mo nilitsyon sa uling. Ngayon, makalipas ulit ang ilang minuto. So, pwede na natin tong tanggalin. Hindi naman natin to kailangan totally na maluto dito. So, kailangan lang natin is ma-achieve yung ganitong kulay ng ating karning manok. So, pwede na natin tong hanguin dito. Then, in the same pan, dito na rin tayo magigisa ng bawang. So, yung bawang natin ay meron tayong 2 tablespoons ng minced garlic. Gisa-gisa lang natin. Isunod yung ating sibuyas na pula. 2 tablespoon din. Pag nagluto kayo neto mga manay, mas maganda na huwag yung tipirin sa bawang at sibuyas kasi maraming bawang at sibuyas mas masarap. Then, isunod na natin yung pinagbabara ng ating manok. Kaya wag nyong itatapon yon kasi nandun yung mga pampalasa natin. Mag-a-add lang ako ng 1/4 cup ng white sugar. Then, 200 grams ng pineapple tidbits. Halu-haluin lang natin. Then, ang gagawin na natin, maglalagay tayo rito ng 2 cups ng tubig. At isunod na natin ilalagay yung chicken. Tatakpan lang natin to at hayaan muna natin ng mga at least 10 to 15 minutes. Pero maglalagay muna ako rito ng 2 tablespoon ng patis. Ito yung pampaalat natin. So, balikan natin yan mamaya. After a few minutes mga manay, grabe ang bango na. Pero hindi pa ito natatapos yung ating pagluluto dahil babalik rin natin itong manok para naman po pantay yung pagkakaluto at pantay din yung masisipsip na
sabaw na ating nilagay o yung pinakasarsa niya. So baliktarin lang natin yan. Tapos lulutuin ulit natin yan ng mga ilang minuto pa hanggang sa mapalambot natin itong manok. So takpan ulit natin. Then i-check ulit natin. Grabe, nagugutom na ako. Gusto ko na magbawas ng sarsa dito para ilagay lang sa kanin. Kasi yung sarsa pa lang nito napakasarap na. So binabaliktad ko talaga ng ganyan dahil hindi naman siya lubog dun sa sauce niya o yung kanyang sarsa. Kaya para po pantay yung pagkakaluto. Then paliguan natin. Pinaliguan. So eto mga manay, pwede nyo itong lutuin ng maaga pa lang kasi habang tumatagal mas lalo po itong sumasarap. At kailangan katamtaman lang din yung apoy para dahan-dahan siyang naluluto. Pag manok naman, mabilis lang naman pong maluto eh. Pero pag baboy, adjust na lang po kayo or magdagdag kayo ng ilang minuto pa. So makalipas lang po ang ilang minuto. So bali ito po ang total ng aking pagluluto rito ay umabot ng 45 minutes. So ito ay pwede na natin hanguin. Tatanggalin na natin dito yung chicken. Dahil yung ating sauce ay ating papalaputin. So, nasa inyo kung anong gusto nyong part ng chicken or pwede rin naman po isang buong manok ang pwede nyong gawing chicken hamonado. So, para dito, para lumapot, meron tayo ditong slurry. Ito ay 2 tablespoon ng cornstarch. Tinunaw ko rin sa 2 tablespoon ng tubig. Then, halu-haluin. Tapos, hihintayin lang natin to na kumulo at lumapot lang ng bahagya. Then, pwede na natin tong tanggalin dito sa ating kalan. So, pwede kayo mag-adjust. Titikman nyo po sa pampalasa na ating nilagay. Pwede pa kayo magdagdag ng mga pampalasa na nais ninyo. So, pag ganito na, ayan, kumukulo na, hindi naman natin kailangan totally na palaputin to ng sobra dahil pag yan po ay lumamig, ay lalapot pa. So, pag ganito, ay pwede na to. Pwede na natin tanggalin dito sa ating pan. Dahil tayo naman ay magpa-fry o mag-stir fry ng ating veggies. So, dito sa ating recipe, ewan ko ba mga manay, napakasarap para sa akin kasi natikman ko to sa isang restaurant, kaya tinuturo ko sa inyo. So, gagamit tayo dito ng broccoli, cauliflower, carrots, then, isasutay lang natin siya sa butter, tapos maglalagay lang ako rito ng mga pampalasa, asin lang tsaka paminta. So, hindi natin to kailangan lutuin ng matagal dahil gusto natin sa ating gulay ay malutong. So, dito sa ating chicken hamonado, para kang, kahit na hindi ka na kumain ng rice, pwedeng-pwede na. So, konting asin lang, then konting paminta. Konting-konti lang kasi may lasa na yung ating chicken. Then, a few minutes, pwede na natin tong hanguin. Ayan, ang ganda ng kulay, buhay na buhay. At pwede na tayong mag-plating. So, ganun lang kadali, di ba? So, ready na tayo mag-plating. Bali, nilagay ko na rito yung ating chicken. Then, naglagay na ako ng sauce ng ating hamonado. Tapos, lalagay natin sa gilid yung mga gulay. I-try nyo to mga manay at panigurado magugustuhan ninyo. Nung natikman ko to sa isang restaurant na kinainan ko, grabe, napakasarap. Talagang, kasi malutong yung gulay. Tapos, may kasama kang meat. Yung chicken, talagang panalong-panalo kahit wala ng rice. Eto lang mabubusog ka na talaga. So, lagay lang natin ang ganyan. So, napakaganda nitong ilagay sa mesa natin. Kapag mayroon tayong mga okasyon, maiba naman yung ating ihahain. Then, maglalagay tayo ng sauce ng ating hamonado. Panibagong recipe na naman ang pwede nyong matutunan at siguradong magugustuhan po ito ng inyong pamilya. Saktong-sakto lang yung timpla neto mga manay. Kaya naman tara na. So kain na po tayo. Ako lang pala. So titikman ko na para sa inyo. Mag-slice lang ako ng konti. Kapag kakainin mo to, masarap talaga, paparisan mo siya. Sasawsaw muna natin sa sauce ng ating hamonado. So, yan. Then, sasamahan natin ng gulay. Panalong-panalo mga manay. The best na panghandaan at I'm sure na magugustuhan ng inyong pamilya na talagang mapapawaw ka dahil saktong-sakto lang yung pagkakaluto ng ating mga gulay. So, muli ako po ang inyong madiskarteng nanay. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Paalam!